You are now about to witness the strength of street knowledge. Biglang naisip ko lang. May beatbox. Straight out of Compton. Share camp. Okay na bang intro yon? Ayos, lakas. Ulitin ko pa ba? Lakas, sob. Okay, let's get it on. Yes. Yan. Teka lang, napansin ko ba't... Ay, Uy, may piercing ka na pala ah. Doon sa mga listeners lang, sa mga hindi nakatutok sa video, naka-piercing na si Frankie Boy. Ayos ah. dagdag pogi points. Hindi mo ba feel mag-tunnel talaga yung malaki? Ay, hindi ko pa. Siguro pag wala na ako sa company, bawal pa kasi yun eh. Pero yan pwede. Oo. Ano yun? Hindi, pwede naman kahit yung maliit lang. Pag sa labas ito, sinusuot ko yung malaki. Ah, Pero okay. pag doon ako sa office, mayroon ako, yung tinatawag na invisible Ano yun? piercing, yung transparent lang siya para di makita. Para ma-maintain yung butas. Para ma-maintain yung butas. Para manatiling hindi na virgin. Nabutasan na ako, bro. Gago po. Joke lang. Pero naglalagay ka ba ng mga bagong tats ngayon? So ngayon, wala pa akong naiisip na design kaya ayoko muna magdagdag. Sandali lang nga, no? Oo. Bilang mangmang sa tattoo world, Yeah. ano ba yung pagtatato ninyo? Ano ba yung basis nyo para magpalagay ng maraming tats? Kasi ang dami ko Basis? nakikita. Ano yung reason kung bakit nagpapalagay kayo ng maraming tats sa katawan? Yung tinatadtad nyo yung buong katawan ninyo? Ako sa akin, feel ko lang na mag full sleeve kasi cool eh. Cool Kasi tignan, cool. ganun. Pag may nakita akong design na maganda, tas tingin ko, bagay naman sa akin, di go. Wala namang meaning. May iba kasi May iba kasi pag may tattoo ka, bigla kang tatanungin, ano ba meaning ng tattoo mo? So, takinang yun. Wala, gusto ko lang maglagay ng sticker sa balat ko, yun lang yun. Okay. Ano lang, parang, looks cool, ganun. Ang tingin ko kasi may meaning naman talaga kung bakit ka May naglalagay. may ibang Oo. nagpapatato na talagang malalim kung ba't Okay. nila pinatato yun. Sa akin kasi ako tattoo artist din kasi ako eh. Oo Pero nga. lalagay ako ng tattoo, kung nastigan ako sa design, yun lang. Wala nang explanation. Parang, astig eh. Okay. Ano lang, may mga ganon tao. Talagang feel lang ninyo. Oo, Ganun, feel lang. oo. Okay. So, Saka nakaka-addict din kasi yung sakit. Alam mo yun? okay. Parang... Parang, dati nga isa lang yung tattoo ko. Sabi ko, di na maulit to. Di na ako. Nung gumaling na, naghahanap na naman ako ng design. O kaya nagde-design ako ng sa akin. Okay. Ganun. Okay. Hindi ko maintindihan until sinubukan ko na yun. Siguro ako ma-addict din ako dyan. Oo. So, para pala siyang yosi. Nakaka-addict. Oo, Para siyang kinda. alak, nakaka-addict. Pero sa akin ngayon, kontento naman ako. Anong meron ako ngayon eh. Kaya di ko pa naisip pagpalagay. Plano mo bang mag full body tats hanggang muka? Hindi naman. Ayoko nang... Actually, hindi ako fan ng face tats. Oo. Parang, sila sa inyo, bahala kayo kung trip niyan. Pero yun nga, not my cup of tea. Parang hanggang braso lang ako, katawan, ganun. Nipples. Kung mag-chest piece, tatamaan yan. Ayun nga eh. Pero gusto ko magpa-full back. Oo. Tapos okay na ako. Hindi na ako magpapatato ulit. Gagi, alam mo, bilib ako sa mga nagpapatato sa, tawag dito, sa siko, tsaka sa tuhod, Ayun, masakit yun. tsaka sa shin. Ayun, bahala ko sa siko eh. Pero wala pa ako na de-design or nakikitang maganda. Ano papatato mo? Sapot din. Hindi, yung mga bihira lang, sapot. Parang common na yung sapot na tattoo sa siko eh. Hindi, Dami. gusto ko parang American traditional. Lagyan mo ng American flag. Para Yung threesome. Confederate. Joke. Para, treacherous ka. Yung sa siko, pangit naman. Pero yun nga gusto ko subukan sa siko kasi sobrang sakit daw dyan. Gusto ko lang malaman. O nga pala, may mga wild ba kayong client sa tattoo? Ako, may na-experience ako yung Sige. lasing na siya eh. So, Lasing tas nagpatato pa. nagiinom siya. Oo. Sabi ko naman, wag yung beer kasi madugo yun eh. Okay. Yung pinapatato niya, portrait ng babae. Maganda. Nung nalasing siya, sabi niya, lagyan ko daw ng pangil, lagyan ko daw ng dugo-dugo. Lagyan ko daw ng mga paniki. Tapos inagaw niya sa akin yung machine, siya na daw gagawa. O sige. Ikaw gagawa, pero babayaran mo pa rin ako. Tapos pinapirma niya sa akin. As in, pirma ko talaga na para daw authentic.
Tangina. Yun yung pinaka-wild. Pero nung tumino na siya, parang okay naman na siya dun sa tattoo niya. Akala ko yung sasabihin mo yung may nagpatato sa butas ng puwet. Ay, ayoko pa ma-XP yun. Parang hindi ko pa kaya. Imagine mo yung may tatatuan ka sa butas ng puwet mo, tapos may dingleberry. Siguro kung babayaran ako ng 1M or 2M. Pwede. Oo, sige, game. Magagasmas na lang ako. Ang dami rin kasi mga weirdo yun. Sa mga alanganing part ng katawan sila nagpapatats. May nakita akong video yung babae nagpatato sa kanyang vag. Oo, common na yun. Parang, ako di ko pa feel. Sa mga porn star, common yun eh. Talaga? Oo. May nakita ako weird. As in weird talaga. Yung Japanese anime na babae. Tapos nasa puso niya yung ulo. Tapos yung buong katawan. Tapos yung ano niya, yun. Oo. Tapos yung design, parang bata na anime. Tangyang weird. Ay, yung weird nga. Oo, parang weird. Magugulat ako kung Diyos ko, babae. napag ganun ako nakita. Napa-sign of the cross ka. Patawarin niyo si Lord. Mas weirdo sa akin kapag babae tapos nagpatato ng penis. Doon sa crotch area niya. Yun talaga ang weirdo nun. Meron dito, pero nagpatato ng ethics dito. Tapos detalyado pa. Sa pisngi. Oo. Nagpatato sa pisngi. Tapos yung ulo nakatapat sa bibig. Tapos yung talaga, yung accurate na parang picture na ethics talaga. May ugat-ugat pa. Oh my God, tanang trip mo, bro. Ang going for accuracy, Parang gago po. Anong ibig sabihin niya? Doon ako mapapatanong, anong meaning niya? Baka naman siya, closeted. Hindi ko alam. Gago kung straight ka, ba't ka magpapatato ng titi sa mukha? Hindi ko alam, pero siguro may explanation siya doon. Open naman kami kung nakikinig ka. Malamang may explanation siya doon, pero dude. Pero nakita ko ng astig na touch sa leeg, yung sa tama ba? Sa kaliwa, demonyo na nakaganon. Sa kanan, okay. angel naman nakaganon. Yung bumubulong. Astig. Sabi ko, ayos parang gusto ko rin magpalagay. Parang, tawag dito, parang konsensya. Oo, ganun. Kaso wala akong leeg Lagyan natin. Joke lang. Tabasin ko yan. Oo. Anyway, kilala mo ba si Black Alien Project? Kasi yun yung pinaka-wild na Ayun ba nakita yung ko. nagpalagay ng kung ano-ano sa noo niya, gano'n? Tapos nagpatabas ng ilong? Gagi. Grabe Ang yan. lupit nun si Black Alien Project, si Lofredo. Yung apelido niya Lofredo eh. Anthony Lofredo ata pangalan niya, if I'm not Ano siya, mistaken. Italian? According sa nalaman ko, Frenchman siya. Pero residing in Mexico. May napanood akong documentary about sa kanya. Ang language talaga niya, Spanish. Tapos dun sa society ng Mexico, ang tingin sa kanya weirdo, ang tingin sa kanya okay lang, cool. Pero kasi sa lahat ng mga Body mods na yun eh. Sa lahat ng mga nagpa-body modification, isa siya sa mga pinaka-wild in recent memory. As in, pinakamalala siya kasi gusto niya na magbukhang alien talaga. Alam mo, ang lungkot nung nakita ko siya kasi tingin niya hindi siya sapat bilang human being kaya Nagpaganon siya. nag-resort siya sa pagiging black alien. Pero kaya nakita mo yung dati niyang mukha, ang gwapo naman niya. mukha siyang fuckboy actually. Mukha siyang fuckboy. Mukhang tambay sa mga bar. Sa mga gay bar ganun. mukhang mangrurufi ng drinks. Joke lang. Joke. Hindi, mukha siyang fuckboy, mukha siyang ladies man. Pero nung yun nga, may nag-trigger sa kanya. May nag-snap. May nag-snap sa utak niya na parang... parang hindi ako enough bilang ganito lang. Gusto ko maging alien ako. Gusto ko maging black alien. So nagsimula siya sa mga sa maramihang tats sa katawan niya, pinuno niya yung buong skin niya. Lahat daw nakatato, pati daw yung private parts niya nakatato rin. Pati ethics niya. Pati siguro yung scrotum niya may tattoo rin. Kudos dun sa artist. Yun nga, believe ako eh. Pero hindi natapos doon, syempre. Ang next, syempre, yung eyeball tattoo, which we talked about before, di ba? Napag-usapan natin dati. Hardcore yun. Sobrang brutal nun kasi pwede ka mabulag talaga dun eh. Ni-inject daw kasi yung ink dun eh. Ewan ko kung paano process nun. Hindi ko kayang tingnan yung process kasi ang... sakit tignan.
masakit isipin. Ganun. Tapos, yung sumunod, naglagay siya ng silicone. Parang mga silicone sa loob ng balat. Para magmukhang sungay, O gano'n. para magmukhang spikes ng alien. Kasi ganun yung visual representation niya ng alien sa isip niya eh. Grabe, no? Marami namang version ng alien, so go for it. Tapos sumunod, yung ilong niya, yung nostrils niya, pinatanggal niya. Pati yung tip ng nose niya. Kaya makikita mo yung ilong niya, butas lang. Oo, na yung ganun. parang sa bungo, gano'n. Oo, ganun lang. Tapos may konting laman dito may nose bridge pa eh. Ang sad. Tapos after nun, pinatanggal niya yung tenga niya. After nun, yung kamay niya. Oo. Naging 3 na lang yung daliri niya. Di ba mula ganito? Ayan, sa mga di nakakapanood. Nakaganon Nakaganito, na lang di ba? siya. Ganito na lang yung kamay niyo. Ayan, Ganyan. 3 na lang, yung parang nakapang rockstar. Ganun. Grabe. Parang metal sign, ganun. Ano surgery? Sir, Pinasurgery? ano yun, men? Tawag dito. Amputation parang amputation din dati. Hindi siya doctor procedure eh. Hindi siya operated sa hospital eh. Sa shop lang? Pinagawa na sa shop, sa body modification shop niya pinagawa. Kasi kasi illegal yun eh. Yung amputation, illegal kapag hindi Hindi supervised ng doktor. Kaya kung wala kang kung may sakit ka, na kailangan putulin. ganun. Exactly. Kapag hindi siya supervised ng doktor, basically, Kilabutan illegal yun. Kilabutan ako. So, syempre, nag-resort siya sa parang black market nga yun eh. So, sa mga sweatshop lang, Sila yung nagpagawa doon siya nagpagawa ng yung pinaputol yung daliri. yung amputation ng mga finger niya. Kaya makikita mo yung daliri niya mukhang pang-alien talaga. Ano yun sa docu? Sa docu, nung sa docu na yon nagawa na yung kamay niya na ganun. So, pero pinakilala doon kung sino yung gumawa. So, basically, tattoo artist lang din siya. Tas nagmo-modify talaga ng katawan. Ang lupit. di ko kaya yun. Ang angas talaga eh. Tapos, tawag dito, ang malupit pa doon, hindi pa siya kompleto. Di pa siya kontento. Hindi siya kontento, 65% pa lang yun. Holy shit. Oo, kulang pa yun. So sabi ko, ano kaya yung final form nito? Baka magpapalagay siya ng buntot. Siguro. O kaya yung sperm niya magiging black na rin. Ganun. Natabi ko ako. Ganun. Hindi ko alam eh. Pero ang lupit kasi hindi pa siya kontento. Tapos ang sabi pa niya, yung paa din daw niya, ipapa-amputate niya. So sabi ko, ano ba talagang endgame nito? Anong trip niya. Pero katawan niya yan eh. Pero nakita ko somewhere yung gusto niyang gawin sa paa niya yung magiging 3 daliri lang din yata. Ay, hindi magiging 2. Yung parang, Ano yung parang kay Frieza? parang kay Frieza, ganun. Yung gusto niyang mangyari. Hindi kayahin na lang niya si Frieza. Di ba? Kaso puti si Frieza. Gusto ko makita ng gano'n. Yung gustong gayahin si Frieza. Tapos papapinturahan niya ng puti yung buong balat niya. Tapos papalagay siya ng buntot. Parang may nakita ako ganun, pero hindi ko alam kung joke time lang yun eh. Parang kagaguhan lang eh. Ano tsura nun, no? Kaya nga eh. Pero ang Literal lupit. na cosplay. Ang lupit talaga nung si Black Alien Project eh. Alam mo, ang hardcore at the same time, ang sad. Parang ganun tingin niya sa sarili niya. No? Natanong niya kasi, may nagtanong sa kanya, bakit ba ito yung ginawa mo? Ano bang reason? Basically, feeling niya daw, hindi siya nabibilang sa Human katawan race. na yun. Oo. Parang alien siya by heart. Parang bata pa lang siya, feeling niya kakaiba na siya. Ganun naman lagi yung mga reasoning nila kung bakit nila naisipang magpa-body modification, ganyan. I don't know where it's gonna lead, to be honest. Tignan natin kung ano yung magiging magiging update sa kanya. Nakita ko siya sa Instagram ko. Meron siyang facial hair eh. Ano yung tsura nun? Si Black Alien na mayroong facial hair. So sabi ko, ano to? Trying to go for a new look. Ganun ba? So, ang wild. And sana ma-figure out niya sarili niya. Kasi may chance na pagsisihan din niya yun eh. Pagtandaan yun. Ako naman kasi, kaya ako nagpapatato para para sympathize ako sa client ko na, masakit dyan kasi nasa ko yan. Ganun naman sa akin. Kasama yun. Kasi pag may tattoo artist tapos walang tattoo, parang medyo red flag yun. Yun din. Tsaka napansin ko rin, kahit dati pa eh, nakikita ko sa Ripley's, sa Ripley's Believe It or Not. Ewan ko doon ko nga ba nakita to, yung tao siya na gusto niyang magmukhang pusa. Yung
tattoo ng ano? Oh, yung- ng leopard print. Ganun sa mukha. Basta yung yung Tapos cat nagpalagay print. ng whiskers. Oo, ganun. Tapos yung ngipin niya, Hardcore yun. sinasharpen niya yung ngipin niya. Ano niya, pinascrape. Para, ina. meron pa nga dun yung ano yun, yung, napanood ko yun yung actual procedure. Kasi black and white, sa channel 9 pa yun Pinahiwa niya yung dila niya para magbukang dila ng ano, Oo, yung... snake. Oo, yung sa ahas. So, Oo. I was about to bring that up kasi... napahawak ako sa dila, napaganon ako. Kasi common yan sa mga nagpapabody mode, yung magiging dalawa yung dila split. Tapos may mga procedure pa nga na self-inflicted talaga. Yung sila mismo mag-ooperate, scalpel lang. Masyado ng hardcore sa Yun akin. nga Hanggang touch lang ako, tsaka eto, sapat na tong piercing ko na, tas di ako nadagdagan. Bulitas. Okay na yun. Depende. Kailangan ko ba? Gusto ba nila? Anyway, yung sa mga body mods pa, meron pa akong nakita yung nagmukha siyang dragon. Nakita mo yun? Yung mukha niya talaga parang dragon na. Naglagay ng mga ganun-ganun. Meron May siyang, sungay. meron siyang scale sa mukha niya. Parang tats din yun pero dito sa mata niya dito, sa eye section ng mukha niya, yung itim lang. Di ba sa dragon kadalasan ganun? Tapos syempre may mga implants siya, ganito, ganyan. Ang scary lang kasi doon, ang tindi talaga nung body dysmorphia nila Anong pumapasok sa Yun nga utak nila, I will never understand. I will never understand. Siguro masyado ng malalim to dive in. Baka nga may rabbit hole to May rabbit hole pa Tsaka yung sa mga tawag dito, yung nagpapalagay sila ng tawag dito, yung tawag dito. Oh shit, I'm blanking. Sorry. Basta yon ang weird ng body modifications and really terrible to look at. Nagblanko ko, fuck. Nakakainis ang puta. Lang yun. Pero yun nga, tingin ko nagiging cruel sila sa isip, sa katawan nila. Di ba? Hindi, tsaka meron something sa kanila na kaya hindi sila kontento kasi yun nga, nakaka-addict talaga. Siguro nga doon nagsimula yun, tapos tingin nila dapat maging animal naman sila. Di ba? Ang nakakatanga doon kasi, bakit gustong-gusto nila yung body horror? Hindi ko alam, siguro para magmukha silang yan Ganun. Alam mo, next niya, naisip ko, baka next time magpapalagay na rin sila ng DNA ng hayop na trip nila. Oy, in the future, pwede na yun. Posible yun, di ba? Oo. Yung animal dysmorphia na sila. Gusto, siguro sobrang mahal na procedure na no? Oo. May isang doktor na magkakamap ng practice na yung DNA mo, haluan natin ng DNA ng pating. Yun nga Pucha, ang creepy nun. Sa bagay, kung gusto mo maging hayop, siguro naiisip mo mas magiging above ka sa human race. Magiging top of the top ka pa ng food chain. Napanood mo ba yung movie na Tusk? Ay, oo, yung naging sila dalawa? Yung naging walrus. Naging walrus Kadiri yung movie na. si actor na yun, si Justin Long, naging walrus siya. Gagano napanood ko yun. Sino nakaisip ng hayop na movie na yun? Si Kevin Smith. Tangina ni Kevin Smith. Alam mo saan nagsimula yun? Yung idea ng Tusk. Sa podcast lang din niya. Random thought siya, tapos biglang, why not make that into a film? Talaga? Tapos pinanood ko siya, nung una nakakatakot na tapos nung naging walrus siya, nakakatawa. At saka yung part na naglaban sila. Yung nagsaksakan. Nakakatawa na tignan. Hindi na nakakatakot. Yung nagsaksakan sila nung Tusk. Parang silang tamang. Nakakatawa siya, pero alam mo, yung ending talaga nun. So, spoiler. Kung di nyo pa napanood yung Tusk. Yung ending kasi nun, in-embrace na lang niya yung pagiging walrus. Kumakain na lang siya ng hilaw na isda. Tapos gumaganong-ganon siya. Sabi ko, oh my God. Ang sad. Meron pang ganyang movie si Daniel Radcliffe. Parang alam ko to. Yung anong title nun? Yung Horns ba yun? Ay, hindi. Demon movie niya yun. Hindi, yung isa, yung... Ano pa? Ang tawag dito, yung Swiss Army Man. Swiss Army Man, yung naging motorboat siya. Naging motorboat siya. Well, Swiss Army Man nga siya So,
Yung idea horror, pero nakakatawa yung... Oh, tsaka charming eh. Oo. Charming yun eh, yung Swiss Army Man. Kasi naging basically utility siya. Utility siya. Oh, naging object of... Yung ending naging motorboat siya. Spoiler ulit. oh. Ay lang eh. Alam mo, after ng Harry Potter, Oo. kung ano-ano na pinagpapasok ni Daniel Radcliffe na movie. Agree. So, yung horns. Oo. Yun, okay pa yan eh. Oo, okay lang May yung isa horns. pa yung lalagyan siya ng baril sa kamay. Ay, yung Guns Akimbo. Guns Akimbo. Oo, hindi ko pa napanood yun. Pero Pero, bakit kaya trailer no? Oo, nakakatawa eh. What happened to you? What happened to you, my friend? siguro, Kasi siguro kasi lang sumubok ng ibang role na weird, yun no? nga, hindi yung basic lang na dramatic actor, action actor. Siguro gusto lang niyang weird. Baka weirdo lang talaga siya. Siguro fun-loving na tao siya. So, basa niya yung script na, no? Tayo na, sige, game! Oo, yun nga, oo nga. Napansin ko rin yun kay Daniel Radcliffe. Uy, naging ano siya, naging motorboat. Game! Kunin ko tong role, sabihin niya sa management. Hindi kaya na-fuck up siya nung Harry Potter days niya. Oo, siguro ano siya, siguro nakawala siya dun sa contract niya sa Harry Potter. Doon niya naisip, puta, lahat ng pinaka-weirdong role kukunin ko. Pwede, Sige, send nyo sa akin lahat ng script. Siguro kung nabasa niya yun, tas kukunin niya yun. Siguro nga, pwede, no, kung hindi lang si Justin Long yung naging actor doon, pwedeng si Daniel Radcliffe. Oo. Ang Pero cool. idol yun, idol. Idol pa rin si Daniel Radcliffe. Part Gusto ko siya yung ng role niya childhood ko. Gusto ko yung role niya sa yung Now You See Me. Yun. Oo. Tangina ng movie na yun. Oo, Corny. pangit yung movie, pero okay siyang villain. Parang, okay pala siyang villain. Ay, wait lang. Painom lang ako, Ako din. Sorry. Nandito pa kami. Nag-stop lang kami ng pagsasalita. Ang hirap magsalita ng biglang Matutuyuan. matutuyuan kayo. Nag-change oil lang din. Nag-lube. Uy. Ano ibig sabihin ng lube? Ano ba nangyari sa mundo natin? Parang Padulas. Eddie Garcia reference yun ah. Pampadulas. Ano bang nangyari? Bakit may mga salitang kapag sinabi mo may dual meaning na? Yung isa normal lang siya. Yung isang meaning naman Wanna sexualize. sexualized na. Yung lube Di ko rin alam. Di ba? Ang likot na ng mga isip ng tao. O kaya naman yung bang word yun? Yung word na tinigasan. Oo, Di di ba? ba? Mamaya, tumigas yung yung binti ko kasi nagbike ako. Di ba? Yung braso mo itigas mo. Ay, tigas ko. Ba't ang likot ng mga Lalayo utak pa ng ba tao? tayo? Number 69 nga eh. Yun. 69. Di ba? Ano meron sa 69? Oo nga, sexual position siya. Pero bakit pag sinasabi siya in a different context? Oo, di ba? In a wholesome context? Biglang may magre-react. Sarap. Oo. Biglang magiging, Parang suspicious. Parang mga tangi, parang wala na tayong katinuan sa pagsasalita. Okay lang yun. Kaya mo na. Yung salitang nilabasan. Oo, Nilabasan ka ng ano. Ay, parang nga lahat na lang binibigyan ng mali siya. Parang mga gago, puta. Ass face. Kaya mo na. Yan. Yung binabanggit mo kanina, di ba, yung nagiging weirdo si Daniel Radcliffe. Oo. Yung tapos yung sa task na pag-usapan din natin kanina lang yung sa task. Di ba may kinalaman sa animal yon, walrus. Ano bang take mo kapag sa films or TV series ganyan, gumagamit sila ng animals and then it leads to animal cruelty? Ang hirap lang panoorin. 'Di ba? Oo. Marami ako napanood, putik yung ano ba movie, yung Amores Perros. Ano siya? Saan yun? Sa Mexico yung setting niya. Yung umpisa pa lang ng movie, merong dog fighting. Ay po. May underground dog fighting scene. Gagi pag nakita mo Hindi yung ko kaya yung mga ganong scene eh. Alam mo, it's either magaling lang talagang actor yung mga dogs doon or talagang totoong namatay yung mga aso sa film na yun. Kasi makikita mo naglalaban yung mga aso, 'di ba? Tapos makikita mo pag namatay yung aso, supposedly doon sa story, makikita mo lawit na yung dila, Parang patay talaga. Ang convincing. Ang convincing kasi mukha talaga silang dead animal na binubuhat na lang nung kung sino man. Ang lupit. In-explain ba ng director yun na walang namatay Wala na? pa akong nakitang interview regarding doon. Hindi ko pa nakita. Tayo na, makakatakot na. Yung panoorin nun. Pero ang angas ng movie, promise. Pag na-involve yung mga hayop sa movie, pag may aso, parang, Oo nga. magrurot ka sa aso kaysa sa tao. Oo nga gagawin sa I Am Legend nga Oo, di ba? So, The moment na nakita mo yung aso, ano mangyayari dyan?
naging ano siya. Oh, yun nga eh. Maraming possibilities eh. Some survive, some don't. And then pag nangyayari naman yung namatay na yung, let's say a dog or any other animal for that matter, you can't help but feel really bad about the situation. Kahit film lang yan. Tingnan mo yun sa John Wick. John Wick nga, di ba? Nag-root ka kay John Wick. Parang, sige, hantingin mo lahat. Patayin mo sila lahat. Oh, parang yes, this is justified. Kill that son of a bitch. Ganon. Diba? Ano bang movie yung yung puro may mga lion? Yun hindi naman animal cruelty. Ay, animal cruelty na din. Yung roar. Tapos nilalapit yung mismong actresses doon sa lion. Tapos ang wild nila, kinakalmot sila. Oh, gagi. Mga alaga nila yun eh. May mga, hayop yung director mo, demonyo. pagkakatanda ko, alaga talaga nila yun. Yung mga lion na yun, yung mga cats na yun. Tapos tinotont nila para maging wild on camera. Tapos ang inaatake, yung mga actor tsaka actresses. Hindi naman sila namatay, pero syempre, heavily injured. Injured sila eh. Tsaka, may scene doon yung ang wholesome ng soundtrack. Tapos nakikita mo kinakalmot yung bata. Gagulupit nun yung demonyo ng director. Yung roar. Roar. Tutuwa ka ba sa mga, sa tawag dito? Sa mga cats? Oo naman. Mahilig ako sa pussy, cats. Kumakit. Another word. Another word, di ba? Another word na may dual meaning, pussy. Cats. Mahilig ako sa pussy, cats. Pag di mo dinugtungan ng cat, may meaning na agad eh. Ano yung pusa namin sa bahay? Ayoko ng mga pusa, mga bitch yun eh. O mga cunt yun eh. Alagaan mo lang ng tama. No, I still hate cats. Ikaw. Cats are cunts. Tsaka ang baho ng nila, nung excrement nila, grabe, parang durian na. Kaya yung mga yung mga tag dito, cat litter nila, may scent yung mga yun nga eh. Yung buhangin. May dehumidifier. Hindi, pero yung mga pusa ko naman sa labas tumatay, kaya okay lang. Sa mga kumakain, sorry. Sorry. Bastos to si Frank, joke lang. Usapang pussy kasi. Lapitin ako ng pussy, cats. Meron pang isa yung, ito talaga, hot take to siguro by now. Pero alam mo, nalulungkot ako sa mga kabayo. Bakit? Obvious naman kung bakit eh. Lagi sila nakatayo. Lagi mo silang sasakyan, papalakarin, patatakbuhin mo. Oo nga, pinapakain mo, inalagaan mo. Tingin sa kanila, investment na malaki. Oo, tsaka bugbog lagi yung mga kabayo eh. Kapag lalo na mga early days, no, wala pang kotse, lalo na't wala pang mga eroplano, ginagamit na ng mode of transportation, donkey or horses. Tapos makikita mo, lawit na yung dila nung kabayo. Kaya titignan mo parang sila yung pinaka-abuse na hayop. Kaya nga, yun nga yung point ko. Kaya nagtataka ako sa'yo, ba't mo sinabing bakit? Nung sinabi kong kawawa yung mga horse. Okay. Sila yung pinaka nakakaawang animal. Di ko pa kasi na-excuse sumakay sa kabayo. Oo. Ako naranasan ko, okay naman kasi bata pa ako nun eh. Pero pag nakakita ako ng mga kagaya ni DJ Khaled na ang laki-laki, tapos sumakay siya sa kabayo, nabali yung likod ng kabayo. Buwisit yun si DJ Khaled eh. Tangina na ni DJ. DJ Khaled. Another one. We taking over. Bitch. We taking over. Tapos binadibag ni Tyler, the Creator. Anyway, nga. Naawa lang ako dun sa mga kabayo in general. Pag sa films din, balik tayo sa films. Hindi pwedeng mawala sa films yung topic na to regarding sa animals eh. Kapag merong involved na kabayo sa films, tas yung kabayo nalalaglag sa cliff. Ay, oo, maririnig mo, tas babagsak. Putya, nakakalungkot eh. Galing mo dun na. Litin mo nga yan. Nabilib. Na-elib ako eh. Kabayo ako eh. Pwede ka mag-voice out. Ikaw si Totoy Mola. Gago, alam ko yun. Yung kay Jay Manalo. Wala ka ng kargada niya, no? Hindi ko kaya. Alam mo, nakakatawa. Kahapon lang nakita ko yun. Sino? Yung Totoy Mola na clip. Si Jay Manalo, laugh trip ang puta. Malaki ba talaga yan? Subukan nga natin. Sabi nung parang bugaw na babae doon sa... Hindi ko naman panood yung movie na yun eh. Anyway nga. Balik tayo sa animal cruelty. Yung nakakalungkot yung sa kabayo talaga kapag nalalaglag sila. Tsaka... Talaga bang may restriction kapag sa animal use sa film set? Yan ang hindi ko alam. Diba? Pero sana may ganun. Na
hopefully meron naman talaga, pero kasi they can say whatever they can say to avoid scrutiny, di ba? So, we don't know. Pero yun nga, kapag may involved talaga na animal sa films, ganyan, mababad trip ka kapag namatay sila. Naalala ko yung, alam mo movie yun, yung sa Pilipinas, yung Oro. Yung may kinatay na aso. O yun ba yun? Hindi ko napanood yun, pero base dun sa mga napanood Parang ko. ang daming nag-react nga na animal rights activist dun eh. Yung mga animal welfare Kasi groups. hindi rin nila ma-explain kung kinatay ba yung aso o ano ba talaga. Yun nga, kasi di ba, pagkakatanda ako, dinescribe lang naman yung scene eh. Hindi ko kasi napanood, I have to be honest. Ang nangyari daw, hinataw daw sa ulo yung aso. Parang ganun. Tapos namatay daw yung aso na yun sa set mismo. So, kasi ang gusto talaga ng mga directors minsan, they go crazy. Authenticity. Gusto nila ng legit reaction. Basta ganun yung gusto nilang mangyari. And then, ang nangyari next, nagkaroon ng backlash yung film na yun. So, hindi ko alam kung hanggang saan ba dapat yung limit kapag gagamit ka ng animal eh. Kung sana may mag-explain sa atin. Alam ko may mga trainer naman on set. That's for sure. Pero the fact remains, you're still abusing animals. Kasi pinipilit mo sila sa set na yun eh. Tsaka wala naman silang consent doon eh. Yun nga eh. Inosente sila eh. Yun nga eh, kasi wala sila sa mood eh. Wala sila sa You piece of shit. Di ba? Ewan ko, siguro pag nandun ako sa position nila, baka wala ka din eh. Another point I would like to bring today. Yung mga zoo. Yeah. Dude, ako lang yata magsasabi na ito, no? Zoos are evil. I think so. Diba? Kasi una, magte-take ka ng mga exotic animals. For spectacle. Remove them from their habitat, from their homes. Siguro hindi lang ikaw naman nakakaisip niya. Hindi lang ako. Tapos lalagay mo sila sa cage. Dapat nasa wild yung mga yan eh. Tigers, lions, elephants, giraffes. Yes. Tapos ilalagay mo sila sa kulungan. Dapat nasa wide area sila eh. Tapos makikita mo nagpe-pace back and forth lang yung cat, yung lion, ganyan. Tapos pag sarado na yung zoo, babalik sa kulungan. Yun nga eh, ang cruel talaga ng mga zoo, promise. Tangina. Nakakalungkot nung nabalitaan kasi Mali. The world's saddest elephant. Yun nga eh. Tangina ng mga ti. Nakita ko kasi, tangina eh. Dinepress ninyo yung elephant eh. Tapos nung namatay, lungkot kayo. Lungkot kayo. Ugok. Alam mo, laking depressed daw talaga yung elephant na yun. Mag-isa lang eh. Kasi kailangan meron kang camaraderie, meron kang company. So meron siyang parang horde. Ang tawag doon. Parang meron siyang may grupo siya. Yun nga. Basically, family niya. Namatay siya ng mag-isa eh, di ba? Yun nga eh, namatay siyang matanda. Tanginang yun, tapos lungkot-lungkutan yung mga tao sa social media. Ay, nako. Di ba nagkaroon ng movement na pakawalan siya? Yun, papakawalan mo dito. Diba? Mahirap ibalik sa kung saan siya galing. Sa Sri Lanka ba siya galing? Sri Lanka. Sri Lanka, ewan ko lang. Sri Lanka o India? Putang ng mga capitalist. Nabalitaan ko rin last 2 years ago yata yun. Merong sa India to nangyari, somewhere sa India, sa province yata yun. Merong roaming na buntis na elephant yun eh. Ay, oo. Tapos nilagyan ng dynamite sa bibig. Pinapakain ng fruit, pero yung fruit daw may kasamang dynamite. Tapos sumabog. Tarantado yung mga yan eh. Gagi nagkaroon talaga ng uproar. Kasi outrageous talaga eh. Lahat ng celebrity sa India nag-react. Tsaka yan eh. Tsaka condemned. Of all places, sa India pa, di ba? Di ba ang tingin nila sa elephant parang deity? Di ba? Parang ganun nga, oo. Diba? Tingin nila dun parang higher up eh, ganun. Cows, elephant. Cows, elephants, ganyan. Pagkakalam ko, bawal ka kumain ng baka dun eh. So yun, ang cruel talaga. Alam mo, I would always argue na man is the cruelest animal. Naman, tayo yung pinaka wild. We are the worst. Mas malala tayo sa mga predator na tinatawag nila dyan. Kaya nga, di ba may argument, who is the real monsters? Tayo. Di ba? You could be a monster, I could be a monster. Pero tayo kasi meron pa tayong conscience. Conscience. Tangina, nabulol ako dun, puta. Kanina na blanco ako, tapos nabulol ako. Sorry. Pucha, naalala ko dati, nasa Jensen ako. Ay, okay. Nasa Jensen ako nun. Christmas season din. Di, yung may-ari ng upa namin, bumili ng kambing. Sa amin nagpabili, di naghanap kami. Di may nakuhang kambing. Yung kambing, during dun sa tricycle,
Kasi katabi ko yung kambing eh. Sumasandal sa akin. Tapos parang ang amo-amo niya. Ano yan, hindi ako nakakain ng kambing after nun. Bakit? Kasi ang amo ng kambing sa akin, sinihimas-himas ko pa. Sorry, kailangan kong patayin. Ganun. Yan, nung after nung sinerve sa amin yung kambing, parang, ayoko siya kainin. Napag-usapan natin 2 weeks ago eh. Tapos di ba dinescribe mo pa na yung after kanyang gawing friend. Kasi dumadantay siya sa akin kasi feeling niya siguro safe siya sa'yo. around sa akin. Tapos narinig mo biglang kakatayin. Nung sinerve nga yun, parang, hindi mo siya kayang kainin. Hindi ko kayang kainin. Parang ayaw mong kainin yung kaibigan mo. Ganun. Ano na lang ako nagpansit na lang ako tsaka spaghetti. Ayun, kumain ka ng MSG. Di ba dinescribe mo pa nga sa akin yung after kanyang dantay-dantayan, after kanyang lambingin, maya-maya lang narinig mo, ginilitan na siya bigla. Ginilitan na lang siya bigla. Kasi di ko na pinanood paano katayin eh. Pumasok ako sa kwarto ko kasi parang sakit sa puso. Yun nga eh. Parang kaibigan mo na trinidor mo. Parang binetray ko siya. Ganun. Binetray mo yung trust. Parang binetray mo yung trust ng animal. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung guilt na yun. Hindi mo naman kinain eh. Pero syempre, di ba? At least may ginawa ko, pero hayaan mo sila. Pero alam mo, kung kanino ko walang respeto talaga, yung mga kumakain ng aso. Oo, yun. May mga sakit sa utak ko yun. I will never understand that. Screw them. Yung asusena, gago parang tanga sobra. Wala ako respeto sa inyo talaga, promise. Hindi dapat ganun kasi friend mo yun eh. Alam mo sa Islam, actually haram din ng mga aso. Pero since I'm here, in the Philly, merong merong exception. Gumagawa ako ng exception. Di kasi okay naman eh. Tsaka yun nga, friendly naman sila sa akin. So why not? Sige, if you're not hurting me, why not? Pero yun nga, may mga stories kasi na nakwento sa akin yung nanay ko. Meron daw siyang na-witness dati. Dati sa tinitiran niya nung dalaga pa siya. Meron siyang nakita na mama na manginginom daw talaga. Kilala ng manginginom. Tapos yun ang pinupulutan. Ito yung nangyari. May asong stray dog. Biglang pinalo niya ng 2x2 dun sa ulo. Tapos hindi daw niya makakalimutan yung nag-reaction ng aso. Gumanon daw. Tapos bumagsak. Hinataw mo ng malakas sa ulo. Siyempre kahit naman kahit tao eh. Diba? Tapos maya-maya lang nakita niya karne na. No? Gago, wala talaga ako respeto doon. Ito naman I think may exception naman siguro dito at wala na akong paki dito. Yung Yulin Festival sa China. Kumakain sila ng aso talaga eh. Labas na ako dyan. Okay, that's your culture, fine. Hindi ko kayo i-criticize dyan. Pero nabalitaan ko naman sa Korea daw, ibaban na daw yung dog meat. Buti naman. Nabalitaan ko kay Babili. Nung nakikinig ako sa tawag sa podcast niya. Sabi ko, okay. Buti naman. Good news. Tsaka nakaamoy na ako ng karne ng aso. Ang baho talaga. Ang baho, parang ang lansa. Sobra. Na-prank na ako niyan dati. Akala ko nung una baka eh. Pagkain ko. Ang init sa sa katawan. Kasi tatawanan na sila. Sir, aso yan. Ay, layin niyo sa akin yan, gag. Hindi mo kayong ganun, sabi ko. Hindi ako makain yan. Respeto na lang. Nawalan ako ng gana uminom eh. Punk. Uwi ako maaga eh. Gagong bastos nun. Bakit kasi? Ang pangit lang talaga sa... Parang ikaw, pinakain kita ng baboy. Di ba insulto? Oo. Di ba nakwento ko nga dati, accidentally lang naman eh. Accidentally nakakain ako. Kasi hindi rin nila napansin na... Kasi mukha rin talaga siyang baka. Alam mo baka eh. Mukha siyang baka minsan eh. Pero yung amoy kasi, may distinct smell siya na alam mo, aso to eh. Ayun nga, yung sa aso talaga eh. May nadaanan ako one time, naglalakad lang ako sa Escanita noon eh. Ano ba to? Siguro high school yata ako, college. Sabi ko, anong klaseng amoy yun? Ba't parang amoy karne na hindi maintindihan? Parang may buhok na nasusunog. Parang first time ko lang makaamoy na ganitong karne. Tapos nung kinuwento ko sa nanay ko, sabi niya, ay aso yun. Kinakatay nila sa likod. Kasi sa mga Escanita, may mga manginginom doon, yun. Sabi hindi na lang kayo mag-chichirya po. Hindi, tsaka gago, healthy ba yun? Sa pulutan lang. Hindi, may mga nabibenta naman ngayon na chicken dos. Kaya yung baga ng baboy. Alam mo, dati kasi daw, sinasabi nila na kapag uminom ka daw ng, lalo na umiinom sila ng dugo ng aso, nakakadagdag daw ng pagkalalaki. Tapos wala ka pa rin kwentang tao. Tangina ka. Wala talaga ako respeto sa ganun. Anong excuse mo para kumain ng dog meat? Uminom ka ng dugo ng aso, nagbago ba buhay mong tarantado kang hayop ka, putang ina ka. Di alam mo,
Nabalitaan ko Galit na galit. Hindi, okay lang. I understand your frustration. Pero yun nga, may mga narinig din akong kwento na uminom sila ng dugo ng aso tapos nagkasakit sila later Diba? on. Yan pa yun eh. Iba, tanga. Later on, nagkasakit din sila. So, Naging karma. werewolf ka, kuya. Naging werewolf ka. Ang cruel talaga ng mga tao sa animals. Tas, well, kung nagiging cruel ang tao sa animals, tingin mo ba hindi sila magiging cruel sa kapwa nila human being din? Diba? Tingnan mo alam mo ba yung mga human zoos dati? Uy. Oo, sa United States dati meron. Yung mga way back, ano pa. Early 20th century yun eh. Para ng mga yung ini-enslave pa nila yung mga black. Ganun. Nung time na yun, sa Africa, may slave trade pa din. Human zoo? 1900s. The fuck? Gagi, ang lupit. Pupunta ka sa zoo, magiging attraction dun mga African people. Tingin nila sa'yo kung African person ka na nasa cage. Ay, something special ka, ganun. Pero Kasi yung kulay ng balat nila, iba sa kulay ng balat. Hindi, tsaka kasi, kaya nilalagay daw sila doon sa cage na yun kasi kaya nilang amuhin yung mga hayop na kasalamuhan nila. Ganun yung nangyayari. Ang tarantado sobra. Ang inhumane. Inhumane, oo. Yun talaga, dehumanization na yun. At the very highest level na yun. The hell? Parang way above my tawag dito, way above my sanity na yan. Parang nakakabobo na yung ginagawa ninyo. Beyond kabobo. Go fuck yourselves. Ang weird. Gago. Tawag dito, yung si Otabenga, yung pangalan niya. Ano siya, Mabuti man, Embuti yata yung... Embuti. Embuti man. Somewhere in Africa. Sa Congo. He's a Congolese kid. He was brought to the United States. Una sa Virginia yata yun. Okay. Ginawa siyang human attraction. Ginawa siyang, yun nga, sa human zoo. Tapos may mga nag-protest. Nilipat siya sa Bronx, New York. So doon din, naging attraction din siya doon. Ginawa siyang human animal, basically. Nung napanood ko nga yung tawag dito, yung... Documentary? Hindi siya documentary. Biopic? Hindi biopic. Sige, for the sake of this conversation, tawagin na lang natin siyang documentary or research regarding that situation. Basically nga, ang ginawa sa kanya, tingin sa kanya hayop talaga. So, nilagay siya sa cage. Tapos may mga darating na, at that time... Para tignan lang siya. Parang, may tao sa cage. Kakaiba to Kasi, di ba, sanay naman talaga yung mga tao sa animal in cage. So, why not put a human being in a cage? Na different sa tsura natin. Tsaka kasi pera yun eh. Di ba? Cash cow. Alam mo, ang weird talaga ng mga attraction dati ng mga tao sa entertainment alam mo yun. 'Di ba dati gladiator fight, gladiator battles. Fight to the death. Fight to the death, ganyan. Tas ilalaban ka sa hayop, ilalaban ka sa tiger, ilalaban ka sa lion. Yeah, during the old days pa ganyan. Tas mayroon naman yung lynching. 'di ba yung nililinch na yung mga black people, to-torture rin, papatayin, isasabit sa tree. Tapos magpapalakpakan sila. Yung mga spectators nila, mga white people din eh. Tas parang wow. That's a cool representation of the black people. Parang ganun pa sila. Tapos may kita ka nag-yosi pa. Wow. Okay to Parang okay tong scene na to May nakasabit na black person diyan Alam mo, malupit pa nun, ang nagbibintangan lang nilang magnanakaw yung black person, tapos ililynch na nila. Kasi kating-kati silang makakita ng ganun. Well, probably, you could argue na mga frustrated sila na racist, na ito naman yung time natin makakita ulit ng slavery. Tsaka back in the day din, mga 1950s siguro. Talamak yung racism. From the early 1900s to 1960s until MLK. Si Martin Luther King. Nangyayari yung mga lynchings, marami talaga yun. Tapos, ang ginagawa pa nila, isi-segregate nila yung mga black people sa white. Di ba may tinatawag nga silang blue book? Yung kung saan ito lang yung pwede mong puntahan. Yung Green Book. Green Book. Sorry, blue book. Green Book, yun yung list ng mga place na pwedeng puntahan ng black people. Grabe, no? Tsaka yung ginagawa pa nila yung tawag doon yung Jim Crow Law. Ano yung Jim Crow Law? Jim Crow Law. Basically, racial segregation law. There's nothing you can do about it. Deal with it.
Tsaka gago ang wild ng Yung may mga... mga whites only place. Ganun. Oo, whites only. Blacks grabe. not allowed. Grabe, no? Gago yun yung blacks not allowed. Parang, holy shit. Napaka... Hindi pa ba kayo naka-move on? Oo. Ang ina naman, 1860s pa yung Civil War ninyo at tapos 1900s. Ganun pa rin. Ang wild. Kala ko sa South lang may KKK, dito rin pala. Ganun. Hindi, yung KKK dito, iba naman syempre. Hindi, meron kaming KKK dito. Oo, Pero ano yun? Revolutionaryo. Revolutionary yun. Hindi yung KKK ng US na kupal. Kataas-taasan, kagalang-galangang, katipunan ng mga anak ng bayan. Ang haba, no? O, pati na lang KKK lang no Pinoy Hindi, yun nga version. yung ano nila eh. Ang haba nung meaning eh. Kasi hindi lang naman KKK, syempre. Anyway, that's besides the point. Tapos, tawag dito, yun nga, back in the day din kasi, di ba, ang problem din sa mga tao, basta bago lang yung attraction, enough na yun, kahit inhumane na, para maging, tawag dito, maging valid. Oo. Di ba, parang, ano kayang iniisip nila nung time na yun? Kasi nowadays, alam ko, very progressive na Di ba tayo nga yung eh. last na pinag-usapan natin, yung elephant na in-execute? Oo, Ginawa dati. nilang form of entertainment. Tsaka isa pa, no, yung, hanggang ngayon nangyayari pa to eh, yung SeaWorld. Oo. Yung mga dolphin. Mga Gagi, dolphins. torturous yung ginagawa nila sa mga dolphins eh. Grabe yun. Hindi ako, dati nung nakapanood ako niyan, grade 4 ako nun, field trip. Oo. Hindi ako na-entertain, sa totoo lang. Naawa ka sa mga Naawa ako dolphins. sa dolphin kasi makikita mo, pinipilit sila eh. Pinipilit silang entertain yung tao. Pinipilit silang mag-jump high, ganyan, magpatalsik ng tubig, ganun. Tapos makikita mo yung behind the scenes nila. Ina-abuse nila yung... Pinipilit lang talaga nila yung mga dolphins to entertain you. Minsan pa nga lalagyan, idadrag pa nga nila eh. Grabe. Dinodroga nila yung mga dolphins ha. Grabe naman. Hindi ako nagsabi nito. Marami na nagsabi nito, mga researchers. Kaya pala may uproar para sa SeaWorld. Para may petition. Yung SeaWorld, very nefarious talaga yung practices eh. It makes a lot of money, of course. Pero you would always argue na it's terrible. For the lack of better term, it's horrible to look at. It's awful. It's awful talaga. Tsaka lagi ko sasabihin na man is the cruelest animal. Oo naman. I will say that again for the record. Tayo yung top of the food chain. We're the worst. We're the worst. Yan. Napanood ko din yung, balikan nga natin yung animal cruelty na to. Sa film din. Yung Cannibal Holocaust. Oo. Yung pinugutan ng ulo yung turtle. Pero ano yata yun eh. Parang set yata. Parang props lang yun eh. Hindi, totoong turtle siya. Talaga? Putangin lang yan. Pumura. Talaga? Totoong turtle yung pinugutan ng ulo dun sa... So yun nga. It goes on and on. I could go on and on. Pero yun nga, matawag dito, mafocus lang tayo masyado sa cruelty ng humans. O nga pala, happy ka ba ngayong Christmas season? Ang masasabi ko dyan. Ano? Bambag! Hindi na. Parang... Ano na lang, siguro naglo-look forward na lang ako sa holidays para makapagpahinga. Well, Alam mo yun? Ganun na lang. well, may mga nagrereklamo nga bakit yung December this year, hindi siya nagde-December the way it should December. Bakit? Parang iba yung feel ngayon Parang as years go by, no? Parang nagiging less na yung meaning ng Christmas sa They mga... were just growing older. Yun na lang yun. Kami kasi wala naman kami Christmas, so how would I know, di Siguro, ba? tumatanda ka na kasi kaya nararamdaman mo na yung gastusin. Kaya, generally, ang tingin na lang ng ibang adult pag Pasko, gastos na naman. Tsaka naawa ako doon sa mga nagiging ninong-ninang. Bakit naman? Nag-volunteer naman sila Yung iba pinilit lang Sa bagay. Yun nga. Pero depende, swerte naman ako dun sa mga inaanak ko, nagsisilakihan na sila kaya. Hihingan ka pa rin nun. Okay lang, pero sa ngayon gipit si Ninong. Ano Ang ba maibibigay ko lang ngayon ay pagmamahal. Mahal kayo ni Ninong. Ano ba yung ninong sa English? Godfather. Godfather, no? Hindi kasi bawa umattend ka ng binyag, ang sasabihin naman ng parang hindi lang naman yan pagbibigay ng regalo or anything. Parang pangalawa kang magulang. Kayo magbibigay ng advice, kung may pagkukulang yung magulang ng bata, ganun naman yun. Yan ang trabaho ng Godfather, hindi mag-abot ng pamasko. Para kasi nga nangyayari, may patago
Oo. May patago kang pera eh. Hindi ako sa akin, di naman ako ginagano ng mga tropa ko na na may inaanak ako sa anak nila. Chill lang, ganun. Buti na lang di ako ninong. Thankful naman ako sa mga yun. Wala kaming ganun sa Islam. Wala kami ganun sa Islam. May mga pros and cons bawat religion and this is one of those pros. May iba kasi sobra eh. Uy, bigyan mo naman ng ganito yung anak mo. Sabihin ko, ulul. Wala ka dyan. Yung mga friends ko naman, thankful naman ako. Di naman sila ganun. May nakita akong disturbing. Disturbing na ninong... Senaryo. Ninong-ninang senaryo. Ano siya, chat lang siya na... screenshot lang ng chat. Yung nanay, kinukonsensya yung ninang Na magbigay dun sa inaanak niya. Kasi kung hindi daw siya magbibigay, sobrang malulungkot daw yung bata. tapos 3 years old lang. Yan ba yun? Yun, oo. Sabi ko, what the fuck? Tingin ko sa iba doon, edited. Pwede, oo. Basta it's too good to be true. Parang masyado naman ng OA yan. Minsan ganun nga parang magtropa lang na nagchat-chat yun eh. Tapos kunwari, malupit yung conversation para nila. lang mag-trend. Ganun nga. Minsan, May mga ganun, nagpapabili pa nga ng iPad eh. 2 years old. Tapos pag reply 2 years old pa lang si, yung inaanak na Oo. pabibilin mo ng, ng iPad Pro. Parang tingin ko doon yung iba peke eh. gago puta. For the sake of comedy na lang siguro or gusto nila mag-trending. Ganun na lang tingin ko doon. Pero napaka-kupal naman. Mode-depress yung 3 years old mo. May tanong nga pala ako, no? Oo. Regarding sa Christmas season ninyo. Bakit ba ang hilig ninyo sa ham? Ewan ko, hindi ko Don't rin give me alam the eh. excuse na masarap lang kasi yung ham. Ano bang meron sa ham? Hindi ko rin alam. Kumakain ka ba nun? Parang sentro lang siya ng Noche Buena eh. Parang part Okay. ng celebration. Ganun. Bakit? Okay. Yan lang naman. Wala akong masyadong idea. Masarap pa yung ham. Okay. Sai. Pero may mga ham na hindi naman masarap. Kaya ginagawa palaman na lang sa tinapay. O smoked ham, gano'n. Yung mga matatamis na parang longganisa. Ganun. Sai. Okay. Bakit? Ewan ko Wala lang. kasi talaga Ako akong hindi ko kayo idea kukontrolin sa mga belief ninyo. Eat what you want. Okay. Go for it. No problem. Oo. Pero di nyo ba alam na bawal din sa Christianism yung pigs? Hindi ko alam. Hindi naman ako masyadong debate. Okay. Hindi kasi... Akala ko sa Islam lang tsaka sa Judaism yung... Talaga? Paano mo nasabi? Sige nga. yung pagiging forbidden ng lapag pig. mo nga yan. Oo. Well, nakita ko to sa isang pastor ninyo, actually, sa Kristyanismo. Namin? Sino? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero sinabi niya na, alam niyo ba na bawal din sa ating mga Kristiyano ang baboy? Talaga? Basically, ito lang naman yung pinaka-reason eh. It's a filthy animal. Okay? Pigs are the filthiest animal ever. At least one of the filthiest animal ever. Okay. Bakit? Alam mo ang scary ng mga pigs Meron kang halimbawa, may gusto kang i-dispatch ang bangkay. No? Halimbawa, let's say serial killer ka. May gusto kang i-dispatch ang bangkay. Ipakain mo sa baboy, ubus yan, boy. Talaga? Gagi. Ang weird. Nagulat nga ako ha? Talaga? Kaya di ba minsan may mga farmers na namamatay. Tapos hindi na nahanap. Tapos hindi na nahanap. Yung pala inubos na ng baboy. Kasi inartatak pala dun sa pig pen. Kasi yun pala, yung dami ng baboy na yun, inubos nila yung carcass nung tao na yun mismo. Yucks. Kaya sabi ko, lalong na-justify sa isip ko na okay, hindi nga magandang meat. Hindi magandang kainin yung baboy. Sa inyo, pero masarap baboy. I'm not controlling anything here Bahala kayo. Eat what you want. Sige Sarap lang. yung ham, tapos papalaman mo sa tinapay. Bahala kayo. I'm just saying na pigs are filthy animals. Wala kayo. Tsaka kung nasasarapan kayo, masisisi ko ba kayo, masarap ang bawal. Diba? Masarap ang bawal na pag-ibig, diba? Toko. Malay ko dyan. Gusto kita na mapasakin. Gusto ko pa maraming kanin kahit na mali. Exactly. Gago tong conversation natin Shabu pa. Shabu. The joke lang. Ano mo, tawag dito, random thought lang, no? Naisip ko lang ngayon. Tingin mo ba bakit may mga taong attracted sa mga criminal na, magaganda sila at Good-looking. mga good-looking criminals. Ano ba may naging model pa nga na criminal kasi nag-trade yung mukha niya sa mugshot. Ito ba yung recent lang? Yung kasi pang model daw yung mukha niya. Oo. Parang
Nakakatawa yung mga nagko-comment doon. Hindi ko alam kung troll lang ba o seryoso eh. Halimbawa, di ba may mugshot nung kriminal. Tapos heinous yung crime nung kriminal na yon. Tapos, syempre ang ganda niya doon sa mugshot, di ba? Tapos may mga magko-comment, I can fix her. Ay, yung ba yung babae na maganda? Pero yung ang lala kasi nung kaso niya eh. Pero kung logical ka nag-iisip, hindi ka ma-attract sa kanya kasi Oo. tanong masamang tao yan. Yun nga eh. Pero tingin nila kasi ang hot pag criminal tapos maganda. Parang wow. Tapos sinota mo, di ba? Tapos ginawa kang runner ng shabu. O di parehas kayong kriminal, o di ba? Parang kayong tanga. Nakakatawa nga. Tapos pag sa mga court, Your Honor, my client is too attracted to be a criminal, don't you think? Puro ganun yung puro ganun yung mga yung argument nila eh. Your Honor, my client is too handsome to be doing such heinous crimes. Parang ang stupid diba? schmuck. Imaginein mo ganun yung nangyayari sa courtroom habang dinedefend nila yung criminal na yun. Diba? Isipin mo, kapatid mo yung pinatay niya. Oo. Tapos maririnig mo sa lawyer yan. Parang gusto mo na rin maging kriminal. Papatay ko yung lawyer. Para pag nakulong tayong dalawa, ikaw naman. Naalala ko, sino ba? Yung sa Boston bombing, yung incident, yung dalawang Arab guy na binomba yung Boston Marathon. Sila ba talaga yun? Sila yun talaga. Hindi ko kasi napanood yung docu yun. May docu sa Netflix yun. Makikita mo yung mugshot nung guy, good looking siya. Yung nakababatang kapatid nung isa pang terrorist. Tapos yung mga babae nagsisimp, wow, he's so hot. Sabi ko, what the fuck? Piece of shit yung tao na yan eh. Tapos, sila yung lowest of the low. Yun nga eh. Diba? Tapos na-attract ka dyan. Pumatay ng inosenteng bata yan eh. Yun nga. Tapos, diba? Porky-pogi lang, exempted Tang ina nyo, bubobo nyo. Alam mo ko, di talaga ako pwede maging pulis. Baka makapatay ka. Makakapatay talaga ako ng tao. Sabi nga ni Maricel Soriano eh. Ano? Nagagalit ako sa tanga. Pero yun nga, tingin ko kasi nakikitaan nila ng hotness doon, eh. Hotness doon. Pumatay ng inosenteng tao yan. Hindi lang 100, libo-libong pinatay niyan. Well, I think it has something to do with people's psyche when it comes to beauty standards. Diba? Kapag may beauty standards ka, exempted na. Babalik tayo dun sa sinabi mo, tayo pinaka-cruelest animal talaga. Yun nga eh, diba? Tayo rin yung pinaka-dense. Yun din, exempted nga sila kapag pogi ka. Diba? Dito nga natatawa ako sa Pinas eh. Kapag merong, let's say, badyaw, no? Tapos guwapong badyaw, trending. Kapag merong kargador na pogi, trending. Double standards eh. Pero kapag hindi magandang tao, tapos badyaw, nagkataong badyaw, wala kayong pake. Di ba? Nakakalungkot. Tanginang yan. Ganun ka dito. Buwisit talaga puta. Tsaka, anyway, I don't want to talk about that anymore. Fuck you and your beauty standards. Fuck you. Kung na-attract ka dun sa terrorist ka dun sa criminal, tangin na may sayad ka, magpa-check. Paano ka? Pa-therapy ka, Brad? Pa-therapy ka, sis? Go off, sis. May problema ka sa utak. Shoo, get pregnant. Shoo, go get pregnant. May mga, may tawag dito. Di ba we were talking about good-looking people. Ganyan. Meron ka bang take dun sa mga nagpapa-plastic surgery na celebrities? Nakita mo si Madonna? Ang lungkot, gagi. siya yung counterpart ni Black Alien. Para siyang yung nasa movie ni John Travolta, yung Battlefield Earth. Battlefield Earth. Yung Scientology movie. Para siyang character doon, promise. Yung lumapad yung noo. Ang weird na mukha niya. Sabi ko, ano nangyari, Madonna? Pero katawan nila yan eh. Yun nga, nandun na tayo. Katawan nila yan. Pero you can't help but notice na, oh my God, what happened to this person? Parang yung ibang celeb dito, wag na lang natin pangalanan, di ba? Makikita mo yung dati nila itsura. Super plastic, nagpapalit ng ilong. Si Arce Munoz. Okay lang, talaga naman ginawa niya eh. Publicized naman to eh. Bahala siya. Yun na lang naman. I'm not saying that you're the worst person kapag nagpa-plastic surgery ka. Go for it. Pero saan lang ba't? Kailangan ba? Kailangan nila. Tingin nila kailangan kasi hindi enough eh. Okay. Tapos, ito yung isa sa mga matindi dati, yung kay Michael Jackson. Yung ilong niya parang mahuhulog na. Naging, Pascal na. Para siyang detachable nose. Tsaka kaya siya nagpapalit ng balat kasi di ba may sakit siya. Yung vitiligo. Pero sana hindi na lang.
Alam mo yun nga din. Nalaman ko kasi yung tatay daw niya, si Joe Jackson. Oh. Tama ba? Joe Jackson ba tatay nun yung name? Ang sabi kasi sa kanya nung bata siya, tingnan mo ilong mo, laki-laki oh. Anong klaseng ilong yan? Ayun Masyado talaga malaki. pag hindi ka mahal na magulang. Verbal abuse talaga eh. Tapos siyempre, from the start, as a kid, iisipin mo, ay, ang pangit ng ilong ko. So, nung nagkaroon ka ng chance, pinaliit mo ilong mo, Pinapalit mo. pinatangos mo. Actually, si MJ, okay yung itsura niyo nung 90s eh. Oo, yung ano siya, yung black pa siya. Hindi, nung white na siya. White siya. Oo, nung white na siya. Nung 80s. Basta ganun, late 80s, ano na siya dun. White guy na siya dun. Gusto ko look niya sa trailer eh. Yun nga. Para siyang Bruno Mars na. Yun nga, oo. Para siyang, tawag dito, para siyang beautiful man. Oh, beautiful man. Ganun. And then came the 2000s. What happened to this guy's face? Hindi kasi, ang hindi weird. kasi pag nagpa-plastic surgery ka, pag tumanda ka, parang dun lumalabas yung ano niya. Yung defect. Kaya pala. Ganun yung nangyari. Yun nga eh. Si Zac Efron, alam ko, nagpa-surgery din yun. Sa mukha niya. Talaga? Yung parang may Sa nasira. gwapo niyang yun, Hindi parang kasi lugi tayo. pagkakaalam ko, may nangyari sa kanya sa mukha niya. Kaya pina-surgery niya yung panga niya. Kaya naging weird siya for a while. Ganun mukha siyang Barbie. Ganun. Mukha siyang Kendall. Mukha siyang Kendall. Di ba may ganun sa US? Yung grupo sila ng mga plastic men, yung mukha silang Kendall. Yung may mga injection ng abs. Oo, yung ganun na ganun talaga yung katawan. Yung Tapos yung nagpapalagay ng cleft chin. yung straight na straight yung katawan, ganun. Tapos nagpalagay ng cleft chin, tapos yung braso nila artificial din. Yung artificial muscles, yung Alam mo, hindi na lang sila nag-gym, no? yun nga, silicone. Gago mga tamad yun. Oo, parang- Mga lazy fucks. Tapos mukhang tong nakapouty lips. Yun pa. Sarap Yung, straight. yung kamukha ni Squidward nung pumogi si Squidward. Ang sarap straightin. Anyway, yun lang. Yan, happy holidays and a happy new year to everyone. We love you. Shoutout kay Jonas sa aming t-shirt. Yeah, Thank you. merch. Aming merch. Meron kami merch in case nakikinig lang kayo sa podcast. We have merch. merch. Pero unofficial merch. Unofficial pa. Kami lang meron, kaya fuck off. Joke lang. Trip lang naman tong merch na to. So, yun, we'll see you again soon. Yes. We're out.